Hello, and we're live. Hi, everyone. Good morning or good evening, wherever part of the world you are tuning in. So, here we are again. This is our 10th episode of Pinoypreneurs Without Borders. And today's topic is, where is it na nga? Hi. Ang ating topic for tonight is, ayan, busy sa work, pagod sa buhay, hanggang kailan? Siguro magpakilala muna tayo. So, start ko, I'm Annalyn. I am based here in Victoria, Australia. And I am a farmer. And also I work in the hospital kitchen and a proud digital business owner. Yes, Sis Chan. Maayong adlaw kaninyong tanan. Kumusta? Ako si Jan. 19 years na almost 20 years nurse dito sa New Zealand. Ako isang OFW kapwa ninyo, kapwa lumalaban, kapwa nangangarap na mas magaan ng buhay. So I'm from New Zealand, a mom of 2 adult boys and a wife. And 30 years na ako sa nursing and mahal ko ang profession ko. Pero dumating din tayo sa point na napatanong ako ng hanggang kailan ganito. Sis Grace. Ayan, hello, good evening, good afternoon, good morning po kung saan man kayo nanonood sa amin ngayon. So ako po si Grace. My name is Grace. I'm a mother of one. Galing po ako ng Pilipinas. As you see in the front of your screen, lahat po kami is Filipino. Pinoy po kami, wala pong English dito. I've been living in Australia now for more than 15 years. Isa po akong dental assistant and also a proud digital business owner since March 2024 and counting. So ngayong gabi naman po, pag-uusapan naman namin ang buhay, busy sa work, pagod sa buhay hanggang kailan. Thank you. Take away, sis. Thank you so much. Hello po. Magandang umaga, magandang gabi. Ako po si Jel. I am a mom of 2. I am a wife to an OFW based here in Papua New Guinea. I have over a decade of experience in corporate HR and executive recruitment and also a proud digital business owner. Sis Ron. Okay, salamat. Mayong buntag, mayong udto, mayong hapon sa tanan. Ako di ay si Rona. I am originally from Siquijor, Philippines, but now living here in Maine, USA since 2014. I am a mom, a wife, a healthcare worker, and also a proud digital business owner. Back to you, Sis Jan. Annalyn. Ako muna, sis. Ayan. Okay. Yes, so our episode for today, busy sa work, pagod sa buhay hanggang kailan. Siguro maganda, simulan natin sa pagbigay ng definition. Ano ba talaga ibig sabihin ng burnout? So, burnout is not just, alam nyo yung feeling na pagod. Burnout is when pagod ka na physically, pero, for example, hindi ka makatulog kahit pagod ka. May trabaho ka, pero wala nang gana, or di man parang tipong third, fourth, or fifth day pa lang ng work, parang ang hirap ng gumising, or di man parang ang sakit na sa katawan. Diba? Yung parang, kailan ba yung day off? Ganon, yung nagtatanong na tayo. And then, may trabaho pero walang gana, or may sahod, pero wala yung joy. Wala na yung parang tipong, parang autopilot na ba? Automatic na sa atin, gigising, babangon, magbibihis at mag-drive sa trabaho kung ano man. Burnout is when pagod na physically, pero imagine that. Busy tayo buong araw, no? Parang feeling pa rin natin wala pa rin yung progress. It's emotional exhaustion. It's mental fatigue. It's feeling stuck kahit sobrang sipag na natin. At maraming immigrants yung katulad natin na ang tahimik lang na nagdadala ng itong emotions. Long hours, double shifts, weekend work, missing birthdays ng family members, missing family celebrations. Hanggang kailan? Kasi ang cause ng burnout madalas hindi dahil yung parang feeling natin ayaw na natin mag-work or tinatamad tayo. Hindi yun yung ibig sabihin ng burnout. So, hindi overwork without options. Ulitin ko lang ulit. Overwork without options.
Kasi gusto natin yung may breathing space pa tayo, breathing room, hindi lang yung parang autopilot lang. So kapag ang sistema ay time equals money or no work, no pay, eventually mauubos talaga tayo. And ako personally, if I can share my story, I lived that life several years ago na I work as a dairy farmer, milking cows, driving tractors, umulan, umaraw, bumagyo, tuloy yung trabaho. Ang roster ko pa noon sa work ko is 11 days on, 2 days off. Imagine nyo yun. Siguro kung mga nasa 20s pa or 30s, kaso nasa 40s na ako, kaway-kaway sa mga 40s dyan. Ano, tawag na to? Talagang ano siya, medyo masakit na sa katawan. Ako noon, gumigising ako ng 3:30 or 4:30 in the morning. Kumbaga, alis ako ng bahay ng madilim at uuwi din ako ng madilim na. Alam niyo yun, parang ano, so walang halos social life. So, ayun, so by that, hindi na yung parang tipong katulad nga, sabi ko nga kanina, yung tipong nung nasa 20s or 30s tayo, ay kaya pa natin yung mga ganong malakasang trabaho ng mahabang araw. So, actually ako, yung ano ko noon, nagkaroon ako ng carpal tunnel syndrome. So, dahil sa repetitive use ng ano ko sa milking. So, bago ako matulog noon, nagsusuot ako ng gloves, naglalagay ng ointment para mabawasan yung numbness. Doon ko din na-realize, I don't want to wait until my body forces me to slow down. Minsan kasi, masasabi natin, immigrant life is not glamorous all the time. So, yes, may income tayo. Yes, may stability. Pero dumating din sa point na tinanong ko yung sarili ko, hanggang ganun lang ba yung parang work ako ng 11 months, uwi ako ng Pilipinas, dalaga pa ako noon, uwi ako ng Pilipinas, 1 month, ano yan, tawag na to, bakasyon, catch up sa pamilya, sa mga friends. But I know that hard work alone is not a strategy. Kailangan talaga natin, especially tayong mga nasa abroad, risk takers tayo eh. Nung sumakay tayo ng eroplano, that was already a courage. Ambitious tayo, masipag tayo, we want more, not just for ourselves, but for our family. Kaya ngayon, marami naghahanap talaga ng smarter ways to earn. Pero nandito na tayo sa stage na ayaw din natin ng trial and error, yung papasukin natin na business. Hindi na tayo yung kung ano-anong racket lang yung papasukin. So what we need is a structured business, legit, may system, may transparency, may integrity. Hindi yung masusunog tayo pag pumasok tayo sa kung ano man yung business na papasukin natin. That's why, share ko lang pala ng mabilisan. Here in Australia, siguro kahit din sa country nyo like Sis Rona, USA, Sis Jan, New Zealand, or kahit saan man tayo, laging pinag-uusapan yung work-life balance, hindi pwedeng puro work lang. Dapat may time sa pamilya, may time din sa sarili. So, ang hinahanap nating na negosyo, yung may flexibility, yung may control tayo over time, something that grows kahit hindi tayo nag-overtime. And that's what I found, or we found here in this digital business. So mind you, again, this is not a magic, this is not a quick rich scheme, hindi ito overnight success. But what I love with this is I was building something that could grow beyond my physical hours. So again, if you're watching this at ramdam nyo yung burnout, yung pagod na hindi nawawala kahit na nag-day off na tayo, yung busy pero parang walang breakthrough, I want you to know you're not weak, you're not ungrateful, you're just ready for something smarter. So if you are fellow immigrants like us, or kahit nasa Pilipinas man kayo, and you're quietly asking yourself na hanggang kailan, maybe it's time to explore options. You don't need to quit your job, you don't need to be techie,
But you just need to decide na hindi habang buhay, pagod lang ang kapalit ng pangarap natin. So yeah, if you want to learn what we are doing here, message us anytime. So yeah, we have a free info sessions because I think that's all for me. Take it away, Sis Jan. Tama yun, Sis Ann. Parang, di ba, parang alam natin minsan, o hindi siguro minsan, baka halos palagi na lang, no? Para tayong hamster na nasa wheel. Di ba, takbo tayo ng takbo, duty, overtime, bills, di ba, padala, repeat. Tapos pag huminto ka, sandali lang, para uminom ng kape, sabi mo, ay, nandito pa rin pala ako sa parehong ikot na to. Diba, yung kape, hindi na natin nalalasahan, yung araw dahil sa night shift natin, hindi na natin nakikita, yung sarili natin, hindi na minsan natin naririnig. So, normal mapagod, yes, sabi nga ni Sis Annalyn kanina, pero hindi normal na buong buhay mo, trabaho na lang ang magiging kwento mo, diba? Hindi tayo pinanganak na para lang magbayad ng bills. May karapatan din tayo maging masaya, maging present, at magkaroon ng buhay na hindi puro pagod. So, the smarter, not harder shift ngayon ang isipin natin na dito napapasok yung pagiging wais natin. Di ba? Sanay tayo, ako as nurses, kami nurses, heavy lifting. Pero pagdating sa income, bakit puro parang ang bigat din ng pasan natin? So, nang nakilala ko rin ang digital business, doon ko naramdaman yung shift. Habang nagdidilig ako ng halaman, habang lakad-lakad kami ni Roscoe, habang nagpapahinga kami after a 10-hour shift, may system na nagtatrabaho sa background. Hindi mo kailangan, sabi nga natin, lagi-lagi na hindi mo kailangan maging techie. Hindi mo rin kailangan maging young one ka para maging tech expert, diba? Hindi mo kailangan maging expert sa business. Ang kailangan mo lang is willingness. Diba? Willing ka lang matuto ng bagong recipe para sa success natin. So, parang i-compare ko yan siya sa baking, diba? Susundan mo lang yung steps at makukuha mo rin yung tamang timpla kahit sa anong luto. So, ito yung bakit tayo nag-iintay na realization eh. Para sa mga nakikinig ngayon na parang na-lowbat na, huwag niyong hintayin na ma-drain tayo bago tayo maghanap ng charger. Kasi ang digital opportunity ay parang power bank yan. Kung ikukumpara ko ulit. Pwede mong, alam mo yung parang pwede mo siyang dalhin kahit saan. Flexible at laging ready kapag kailangan mo ng extra energy at extra income. So, libre lang naman manood ng info session na sinasabi ni Sis Annalyn kanina, libre mangarap, libre magbukas ng pinto sa bagong posibilidad ulit. So, baka ito na yung sagot sa mga tanong mo at sa tanong natin ngayon na hanggang kailan? At baka ito na rin yung simula ng kwento mo na ito na, ako naman. So, para po sa aking bago ko close ang part ko tonight, gusto ko lang mag-iwan sa inyo ng isang bagay na hindi ito siya random. Hindi, may dahilan kung bakit ka dinala dito at pinapanood nyo kami. At may dahilan kung bakit parang ikaw yung kausap namin. Kasi minsan, ang reboot ng buhay natin, hindi siya nangyayari sa, alam mo yung malalaking moment eh. Nagsisimula siya sa isang maliit lang na yes. Ang kailangan lang natin direction, new direction sa buhay. Yes, bagong kaalaman, yes sa bagong option, and yes sa sarili mo. Kasi kung handa ka ng mag-reboot ng life mo, ng buhay mo ngayon, handa ka rin naming samahan. To you, Sis Grace. Yan. Thank you, Sis John. Yes, alam nyo, may panahon talaga sa buhay na magulang, lalo na tayo ay nagtatrabaho sa ibang bansa o may pamilya na pinangangalagaan na pakiramdam mo, paulit-ulit lang ang cycle. Kasi alam mo yung gigising ka ng maaga, maghahanda ka ng baon for school, papasok ka sa trabaho, balik sa bahay, pagod na pagod. May laundry ka pa, tapos magagawa ka pa ng dinner, may mga bills pa na minsan yung iba, super due, overdue, na kailangan ng bayaran. At sa gabi kapag natutulog na ang lahat, kunti na lang ang oras mo. Para sa sarili mo ay pamilya. Ako rin dati ganyan. Ganyan din ako. Relate ako dito. Kasi uuwi ako ng gabi, alis ako ng maaga. Uuwi ako, tulog na yung partner ko, tulog na din yung anak ko. Aalis ako ng umaga, hintayin ko na lang siyang magising. So wala na talagang time para hintayin ko pa siyang makapag-breakfast. I'm happy na
makapagbihis na siya ng sa sarili niya, hindi ko na siya kailangang i-assess kasi alam mo sa Australia talaga yung mga bata hindi katulad sa Pinas na kahit matanda na binibe-baby mo pa, bihisan mo pa, dito wala. Happy ako kasi 10-year-old pa lang siya, siguro since nag-start siya ng 8 at 9. Ano na siya, alam na niya kung ano ang gagawin niya. So parang okay na rin sa akin. Alis ako ng 6:45 or minsan 7 o'clock, tapos uwi ako ng mga 10:30 or around 11, depende kung may overtime pa. Kasi alam mo ganito ang trabaho natin sa ibang bansa, hindi tayo upo lang dito kasi marami tayong bayaran. May mga tutulungan pa tayo sa Pilipinas. Alam nyo yun? Lalo na ngayon mataas na yung mga gasolina. Hindi na natin alam kung saan tayo kukuha ng panggas para makapagtrabaho ulit. Kasi ito ang opportunity na kung naghahanap kayo ng yung mapagkakitaan na hindi kayo aalis ng bahay at saka present kayo sa mga anak nyo. Kasi oo, nakakapagtrabaho tayo, nakapagbayad tayo ng mga bills, tapos nakapag-grocery pa, nakapagpadala din sa Pinas. Pero habang matagal na realize natin na hindi sapat, hindi talaga siya sapat. Kasi kapag may unexpected na gastusin, kapag gusto mo makatulong lalo na sa pamilya mo sa Pilipinas, kapag gusto kong may extra para sa anak ko na mabili ko yung anong gusto niya, isang sahod lang, delikado talaga siya. So kaya ako naghanap ng plan B at kailangan ko ng extra income talaga. Kailangan ko ng security para sa pamilya ko. Kaya nag-try ako ng online business opportunity at natagpuan ko ang business na ito. Hindi po ako tiki, wala akong business background. Busy ako sa trabaho, wala akong karanasan sa negosyo. Sa lahat ng mga mami dyan at immigrants na nanonood ngayon, gusto ko lang sabihin sa inyo ito na hindi mo kailangang malaman agad para magsimula. Kasi alam ko ang pakiramdam, yung busy ka, pagod ka na, at minsan nagdududa ka sa sarili mo na iniisip mo, kaya ko ba talaga ito? Lalo na wala akong experience, at ang dami mong responsibilidad. Pero ito ang gusto kong ipaalala sa inyo mga nanay, mas kaya mo, kaya sa iniisip mo. Ako mismo nagsimula na walang business background, habang mahabang oras sa trabaho bilang dental assistant. Inaasikaso ko pa yung pamilya ko bago umalis, magluto, pagkadating naman, pagka the next morning, ready ulit for the next day. And then, at umaasa na may mas magandang mangyayari sa buhay namin. Hindi ako ready noon, pero alam ko kung kailangan ko ng pagbabago. At minsan, ang unang hakbang ay magiging bukas ka lang, bukas na matuto ng bago, bukas na subukan ng iba, at bukas na bigyan mo ang sarili mo ng pagkakataon. Hindi mo kailangan maging perfecto at first. Hindi mo kailangan maging confident agad, kagaya namin. Kailangan mo lang maging willing ka sa business na ito. Kasi ang pangarap mo ay mas maraming oras, mas maraming kalayaan, at mas magandang buhay para sa pamilya mo, lalong-lalo na sa mga anak mo. Lahat yan ay valid. Kaya kung may nararamdaman ka sa puso mo na mas mahigit pa dito, huwag mo siyang i-ignore. Simulan mo, hindi dahil madali, kundi dahil worth it ang future mo. Ang business na ito ay may startup cost like any other traditional business. At flexible din po ito. Pero para sa akin, ininvest ko ito para sa future ko. Hindi lang siya sa simpleng gastos. Ito ay online digital business po. Wala po siyang location, wala po siyang inventory, wala po siyang selling involved. Hindi mo kailangang alamin ang lahat. Kailangan mo lang maging open, willing na matuto at handang magsimula. Pwede mong bisitahin ang aming mga website po kung saan ka comfortable na makipagtrabaho sa amin. At kung curious ka, kung gusto mong malaman kung paano namin ito ginawa, contact us on Facebook or message us on Messenger. Piliin mo lang kung saan mo gusto, kung sino ang gusto mo dito na sa harap ng screen mo. Kasi kung pagod ka na sa paulit-ulit na cycle, baka hindi ka tamad. Baka kailangan mo lang ng ibang paraan. Start where you are because your life can change one decision at a time. Thank you again. My name is Grace. Back to you, Sis Jel. Thank you, Sis Grace. Okay. Okay. Ano ba? Parang wala na akong masabi. Oo, kasi kaya
kailangan talaga natin ng additional source of income, 'di ba? Kasi we are supporting our own family, tapos meron pa tayong families back home na sinusupport din natin or tinutulungan or gusto nating tulungan. And hindi lang naman siya tungkol sa hindi lang siya additional income security na rin siya yung other streams of income. Lalo na ngayon sa nangyayari sa mundo natin. Alam naman natin yan, may mga threats of unemployment, recession, economic changes, and ang daming bagay na hindi natin kontrolado. Parang nung nag-pandemic, di ba? So of course, we should be grateful for the job na meron tayo ngayon. Napakalaking blessing yan. But at the same time, kailangan din nating maging wise. Kailangan meron tayong backup plan, 'di ba? Kailangan meron tayong another source of income para ma-make sure natin na somehow secured pa rin yung family natin, especially kapag may mga anak ka na at may family ka na sinusuportahan sa Pilipinas. Hindi mo kasi pwedeng hayaan na mawalan ka ng income kasi maraming nakaasa sa iyo, maraming nakadepende sa iyo, 'di ba? And at the same time, tayo rin naman gusto natin tumulong. I think very natural yan sa atin, sa mga Pinoy. Culture natin yan Masaya tayo kapag nakakatulong tayo sa pamilya. Masaya tayo kapag nakakapag-share tayo ng ating blessings. Hindi lang sa sarili nating family, sa extended family natin or dun sa mga nangangailangan. Pero, hindi tayo makakatulong kung kulang din tayo, di ba? We cannot pour from an empty cup. Kailangan meron tayong sarili nating source, sariling stability para mas marami pa tayong matulungan, 'di ba? And that's why I'm very grateful sa business na to kasi itong business na to really gives us the feeling of security. Yung alam mo na meron kang ginagawa ngayon that could support you not only today pero also in the future, no? Especially sa ating mga Pinoy na nasa abroad, hindi naman kasi forever na nag-abroad ka. Hindi, 'di ba? Like marami sa atin, ang dream pa rin natin talaga is umuwi ng Pilipinas. Someday, mag-retire doon and be closer to family. Pero ang question is, sapat ba yung savings natin? Sapat ba yung retirement plan natin? Sapat ba to support us and also to continue helping other people? 'Di ba? Na gusto nating gawin. And that's the purpose of building something like this business na can continue even if you decide to go home someday, no? Na okay, uuwi na ako, prepared ka. And the good thing about this opportunity, sobrang flexible siya. Hindi mo kailangang mag-add ng maraming trabaho, hindi mo kailangang dagdagan pa yung pagod mo para lang kumita ka. 'Di ba? Kasi minsan yun yung nagiging solusyon ng ibang mga Pinoy abroad. Ay, kulang, okay, kuha ng another trabaho. 'Di ba? Pero with this business, hindi mo kailangan ng another job. Kailangan mo lang i-set up itong business na to and since very flexible siya, hindi siya you can do it at your own time, no? At your own pace. Habang ginagawa mo pa rin yung current job mo, ginagawa mo na siya on the side, hindi mo kailangan ng additional or mas maraming oras, no, na iaalat sa business na to. Kasi it's fully automated. So, yung biggest task na kailangan mong gawin sa business, may system na pwedeng gumawa niyan for you. And that's why this is really a good opportunity for a lot of Filipinos abroad who are looking for a better way to earn while securing their future. Yung hindi ka ba nangangamba na ay pag umuwi ako or bigla akong umuwi, may income pa ba ako, 'di ba? So, yeah, so to all our viewers, kung kayo po ay interested, kung ikaw ay Pilipino abroad, na nasa abroad and you're interested to explore another source of income para mabawasan yung pagod mo, pagod sa pagtatrabaho at pagod sa pag-iisip kasi mas nakaka-stress yan, di ba? Yung isip ka ng isip, paano ko isusupport yung family ko? Kulang pa din, di ba? This could be the solution, di ba? Na po pwede nyong i-explore. Kagaya naming lahat dito, we're all based in different countries. Somehow pare-pareho naman tayo ng mga reason why we started to get more income to support our family and our families back home. And since it worked for us, magwo-work din sa'yo yan, diba? So because we have a fully automated system and a comprehensive training, pare-pareho kami ng ginagamit na platform to start and work on our business. So kung nagawa namin to, kaya nyo rin siyang gawin, diba?
Sis Rona. Alright, maraming salamat sa inyo. And yes, again, our topic for today is busy sa work, pagod sa buhay, hanggang kailan. Alam mo yung feeling na pagod ka na, pero sinasabi mo pa rin sa sarili mo, kaya ko pa. Yung kahit ang sakit na ng katawan mo, kahit kulang ka na sa tulog, papasok ka pa rin. Kasi kailangan. So, ganun ako dati. Yung tipong kahit may snowstorm, kahit sobrang lamig, kahit delikado bumiyahe, kailangan mong pumasok. Walang excuse kasi nagwo-work ako sa hospital, hindi naman natin pwedeng sabihin sa mga pasyente na, oh, huminga lang muna kayo dyan kasi may snowstorm, hindi ako makakapasok. So, talagang kailangan. At saka kasi pag hindi ka pumasok, wala ka ring kita. So, pag walang kita, may mababawas, right? So, you keep going kahit pagod ka na. And you keep convincing yourself, okay lang, kaya ko naman. Like, bata pa tayo, wala pa tayong pamilya, single ka pa. So, pero deep inside, alam mong hindi na okay. Yung kahit gusto mong magbakasyon, hindi pwede. Hindi dahil ayaw mo, kundi dahil hindi kaya. Kaya anong ginagawa mo? Nagsisave ka, tinitiis mo lahat para lang makauwi sa Pinas kahit minsan. Yung mararamdaman mo na muulit yung pahinga, right? Kasi pag umuwi tayo ng Pilipinas, parang nakakapag-relax tayo. So, yung saya kasama pamilya, yung feeling na buo kayo ulit, right? Pero after nun, balik ulit sa reality. Balik sa pagod, balik sa routine, parang walang nagbago. And I remember asking myself, right, every time I go back from the Philippines, like, ganito na lang ba palagi? Yung maghihintay ka lang ng bakasyon para sumaya, yung kailangan mong magtiis ng buong taon para lang sa isang linggong pahinga, right? Kaya mostly, pag pumupunta tayo sa Pilipinas, mostly ilang weeks lang naman. So, busy ka sa work, pero pagod ka sa buhay. At yung masakit, sanay ka na. Sanay ka nang i-push ang sarili mo kahit ubos ka na. Sanay ka nang sabihin, okay lang, kahit hindi na talaga, right? But one day, napagod din ako, right? Like as many of us in here, hindi lang physically, pero emotionally. Doon ko na-realize na hindi ko pwedeng i-normalize yung ganitong buhay. Hindi pwedeng ganito lang ang buhay palagi, right? Na lagi akong pagod, na lagi ako naghihintay ng next break para lang maging masaya. Kahit gusto ko, kahit hindi lang ako nabubuhay para magtrabaho. Gusto ko may time ako sa family ko, may freedom ako, at hindi ko kailangang i-earn yung pahinga ko. Kahit natakot ako, kahit unsure, I choose to look for another way. Hindi madali, pero alam ko worth it. Kasi ngayon, hindi na ako yung dating ako na kahit pagod na pagod, pinipilit ko pa rin. Ngayon, mas may choice na ako. Kaya kung ikaw ito, yung laging sinasabi na kaya ko pa kahit ubos ka na, maybe it's time to ask yourself, hanggang kailan? Like hanggang kailan kaya mo? Kasi hindi ka ginawa para magtiis lang. You deserve a life na hindi mo kailangang takasan kahit walang bakasyon. And yes, if this message resonated with to whoever is listening to this live right now, if you feel like ikaw yung kausap namin ngayon, we want to personally invite you. Reach out to any of us in here. We have our screen in here, or to whoever page you're watching this from, reach out to any of us. Hindi namin sinasabi na ito yung sagot sa lahat, right? Pero ito yung naging starting point namin para mabago yung direction ng buhay namin. And if you're open, if you're curious, at kung gusto mong makita kung anong possible for you, reach out to any of us. Let's talk, no pressure, at we'll share with you kung paano kami nagsimula at paano mo rin pwedeng simulan yung sayo, step by step, kasi baka ito na rin yung sign na hinihintay mo. And that is it from us. We'll see you again in 2 weeks. Bye, ladies.